Dito sa Parañaque, may isa pang ibinibidang pagkain na nahahawig daw sa empanada. Ang tawag nila dito, panara. Gawa ito sa giniling na karne na may kasamang upon. Ang panara ng mga taga Parañaque nakabalot sa molo wrapper, pero ang empanada nakabalot sa dough. Si Chef Nap ipapakita sa atin kung paano gumawa ng panara ng mga taga Parañaque. Isa pa sa mga medyo nakalimutan ng recipes dito sa Parañaque ay ang panara. Tama po ba, Chef Nap? Yes, panara. Oo, alam niyo po, yung panara, familiar po ako dyan kasi this is also an old recipe in Pampanga. Parang empanada ang itsura niya. Doon sa amin sa Pampanga, parang deep fried siya na empanada na merong vegetables inside. Ganun din ba yung panara ninyo sa Parañaque? Dito sa Parañaque, ang panara namin, same thing. Vegetable inside, pero meron two choices. Oo. Either giniling na baboy, beef, or shrimp. Kasi coastal area. kami. Pero meron ding gulay. Meron. Okay. Usually, upong sinasama. Okay. Pero yung natatandaan ko pong panara sa amin, sa Pampanga, medyo flaky po siya na mukhang empanada. Wala po akong nakikitang dough dito. Wala, kasi ang gagamitin natin is molo wrapper. Molo wrapper! Matapos palamigin na ang ginisang giniling na baboy at upo, pwede na itong ipalaman sa molo wrapper. Tapos paano po ang close? Ayan. Gaganyan I-fold na ito yan? half. Ganyan, half. Okay. And then, Tapos, ifo-fold yung dalawang sides in flat. Sideways. Ayan. yan, ganyan, sideways. Tapos, gaganyan Ayan, yan. silang dalawa. Papahirin ng itlog. Okay. And then, make sure na malinis ang mga daliri para pinch lang. Pinch lang, sobrang dami. Okay. And Tapos, then, i-fold into half. into half. And then, yung dalawang sides, flat. Ganyan. Tapos, ito, ganito. Kwento ni Chef Nap, noon daw mga Espanyol lamang ang nakakakain ng empanada. Dahil gusto ng mga karaniwang Pilipino na makatikim nito, gumawa sila ng kanilang sariling bersyon na mas madaling gawin at lutuin. Nakita nila, gumagawa ng panari mga amo nila. Oo. Ginaya nila. Ang problema kasi, chef, it'll take time kung gagandahan pa nila. Correct. Na parang Parang empanada. So ito, isinara na lang nila basta masabing may Basta gawa lang sabi sila. na lang. Oo. At saka siguro, ang mahal din kasi ng harina nung panahon na iyon. So dahil wala silang access siguro sa harina, hindi sila makagawa ng masa or ng dough para gumawa ng empanada. So, ganito na lang, molo wrapper ang Opo. ginamit nila. Ayan. Ayan. Naku, chef, nauna na ako, dalawa na yung nagawa ko. Ayan, ang dami na nating nagawa. Ayan. So, ano na pong gagawin natin? So, nagpakulo na ako rito ng mantika. Oo. Kasi dapat deep fried siya. Hindi siyempre parang stir fry lang kasi Oo. kailangan inside out siya maprito. At saka para pantay yung luto. Oo. Ayan! Ay, ang ganda, Yan. Kailangan Yun yung maganda. ganyan pumuputok-putok. Nice. Alright. Wow, kakaiba to, Tsaka mukhang crispy-crispy, sir, Luto na po ang ating panara. Tikman na natin. Iba yung itsura ng panara ng mga taga Parañaque. Diba? Iba Tapos meron silang gravy. Crunchy. Perfect itong appetizer sa anumang meal. Tapos kahit na deep fried siya, iisipin mo super oily siya. Pero hindi naman. Mapaparami ka dito ng kain. Bagamat nakasanayan na ng mga taga Parañaque ang panara noong unang panahon, isa itong putahing medyo nalilimutan na ngayon. Hindi na ito gaanong kilala sa hapag ng mga taga Parañaque. This Parañaque style. Kasi ngayon yung mga tao na sanay na sa mga fast food. Or kasi nga hindi nila alam to, they'd rather make lumpia sariwa, lumpiang togel, or even lumpiang Shanghai than this one.